Many of my friends are asking me magkano daw ba kinikita ko sa pang YouTube, paggagawa ng content. Well, to be honest, okay guys, so it's 4:45. Today is April 24. Punta ako ngayon ng Quezon City for the choir rehearsal. So i-document natin sa vlog na to paano mag-commute. Buhay commuter ulit tayo ngayon guys. Okay, mula dito sa gate namin, dito sa subdivision na to, sasakay tayo ng tricycle papunta dun sa main road. Pero maghihintay pa tayo ng bakanteng tricycle. Kung pag nagpa-special tayo, medyo mahal eh. Makaka-5 minuto na tayo guys, pero wala pa nang dumadang tricycle. Guys, wala pa din eh. So sa tingin ko, kailangan ko na talagang kumuha ng special. Ayun, meron pala dito. Boss, meron po. Okay guys, so kumuha na tayo ng special. So nandito na tayo guys sa Gahak after 10 minutes. Ngayon mula rito sasakay tayo ng bus papuntang PITX. Kung gaano katagal, depende yun sa volume ng traffic. Let's go! Saan sir? PITX daw guys. O yun, meron. Ayun, nakikita nyo yung bus na yun. Ito yung college. Yan. Guys, actually puno. Wala naman nakatayo. Pero, it's na rin yun. At least nakasakay tayo agad. So after 30 minutes, nakarating din tayo rito sa PITX. Ngayon from here, sasakay naman tayo ng Paquiapo. Diba? Saan ang rotonda, no? Wala din, no? Magkano yung kasoy? 25. Ilan? Magkano yung, yun yung pinakamura? 25. Ano guys, ito na yung 25 pesos. Ayaw, di ba? Grabe. Parang pa-compress ko, parang ganito lang siya. Ngayon, bakit tayo ulit? Kanina sa Gahak papuntang PITX, nasa 40 pesos yung pamasahe. Ngayon naman, PITX to Welcome Rotonda. Sana kasa itong 50 ko. Magkano po Welcome Rotonda? 25. Ayun, 25 pesos guys. Sika pa dyan po. So, welcome po. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa Welcome Rotonda. After 1 hour and a half yata, pasakay naman tayo ng jeep going to E. Rodriguez. guys, after so many minutes, we're finally here. Yeah!
finally. Yeah. Thank God we're safe. Okay, so nandito na rin tayo ngayon sa Christ the King, dito sa E. Rodriguez. Doon ang rehearsal namin, pero pumuna ako dito saglit. Pero lang gusto kong sabihin, many of my friends are asking me magkano daw ba kinikita ko sa YouTube, paggagawa ng content. Well, to be honest, wala pa talaga akong kinikita sa pag-YouTube dahil hindi pa monetize yung channel natin. And despite having 22,000 subscribers, hindi pa rin ako nag-enroll sa YouTube Partnership Program. Bakit? Gusto ko lang maging honest, no? Ang paggagawa ng content sa YouTube is not just about making money. Walang halong kaplastikan yon. Sino bang may ayaw kumita, di ba? Kung may pagkakataon ka, di you grab that opportunity. But sa awa naman ng Diyos, sa provision ng Panginoon, hindi naman siya nagkukulang sa akin. So in fact, meron naman talaga akong regular job. Nagtuturo ako sa school, nakakapag-hosting tayo. Sa YouTube, ayaw pang pasukin yung larangan na kailangan i-monetize ko yung mga content ko. Simply because it will really take a lot of effort on my part. Kailangan kong doblehin yung trabaho kasi you really have to be consistent. Very quick story time. Way back 2019, 2020, actually naka-monetize na yung channel natin. But because of being inconsistent in uploading content, dinisable ni YouTube yung ating monetization status. Ngayon, medyo nakakapag-upload na rin tayo na mas madalas, pero hindi ko pa rin siya ini-enroll sa YouTube Partnership Program. It's because doing such decision, kaakibat nun is yung consistent na pag-upload at paggagawa ng content. Sa ngayon, hindi ko pa siya mahanapan kung paano ko sisingit sa schedule ko yung palagiang paggagawa ng content. Ang pinaka gusto kong sabihin, YouTube is not just about making money. Okay, well, for some, siguro, no? Lahat sila, ito na yung bread and butter, ito na yung source of income, at walang masama doon. Kanya-kanya naman tayo ng karera sa buhay, kanya-kanya tayo ng diskarte. But as for me, YouTube is just one way of expressing my creativity, telling my stories. Sarating din tayo sa punto na ma-monetize natin ang channel natin. Let's just cross the bridge when we get there. But sa ngayon, focus muna tayo sa pagsiserve. As a choir member, you have to be dedicated sa rehearsal. Pwede na! Siyempre, nag-aaral tayo ng mga pyesa at yun lang muna. At masaya naman ako sa ginagawa ko. Yun lang. See ya! Thank you for watching this vlog. See you again in the next one.